Ako si Miguel, 14 na taong gulang, ay ito ang kwento ng aming buhay na halos di kapani-paniwala. Sa paglipas ng panahon, ang mga alaala ng aming masayang pamilya ay unti-unting naglalaho, tulad ng mga alon sa dagat na naglalaho sa buhanginan. Ang aming tahimik na nayon sa San Isidro ay tila ba naging pipi matapos ang trahedyang yumanig sa aming buhay. Si Lila, ang aking nakababatang kapatid, ay 12 taong gulang lamang noon. Sa murang edad, napilitang mag-mature at matutong magtiis. Naging sandigan ko siya at ako ang sa kanya. Nang pumanaw ang aming mga magulang sa isang aksidente, kami na lang ang natira para sa isa't isa. Sa gitna ng aming kalungkutan, kinailangan naming magpatuloy. Ang buhay ay hindi humihinto para sa sakit ng iba, at ito ang aming natutunan sa paraang pinakamasakit. Kailangan naming maghanap buhay upang makaraos sa pang-araw-araw. Kaya't sa tuwing sumisikat ang araw, lumalabas kami ni Lila upang magtinda ng mga gulay sa palengke. Nagtutulungan upang kumita kahit kaunti. Isang umaga, habang kami ay naglalakad patungo sa palengke, napansin kong tila may kakaiba sa kapaligiran. Ang mga tao ay tila may binubulong at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ko ito pinansin sapagkat sanay na akong makakita ng mga ganoong ekspresyon sa aming nayon, lalo na sa panahon ng hirap. Ngunit nang kami ay makarating sa palengke, doon ko napansin ang mas maliwanag na dahilan ng kanilang pag-aalala. Isang malaking truck na puno ng mga tauhan ng gobyerno ang dumating, may dalang mga papel at dokumento. May isang matandang babae na lumapit sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Miguel, kailangan mong malaman ito. Aniya, sabay abot sa akin ng piraso ng papel. May balita tungkol sa lupa ninyo. Sa bawat salita ng matanda, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Ano po ito? Anong ibig sabihin nito? Tanong ko habang pilit na inuunawa ang nakasulat. May nakatakdang proyekto rito. Kukunin nila ang lupa ninyo para sa isang gusali. Sagot niya, ang boses ay nanginginig sa kaba at pagkabahala. Napatingin ako kay Lila na noon ay tahimik na nakikinig sa aming usapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Paano namin haharapin ang panibagong pagsubok na ito? Kami na nga lang ang natitirang magkasama. Ngayon ay tila pati ang aming tahanan ay mawawala na rin. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, biglang may napansin akong isang lalaki sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay tila ba naglalagablab, puno ng determinasyon at lihim. Alam kong noon pa man siya ay may pagtingin sa lupa namin. Ngunit, hindi ko inasahan na ganito ang kanyang gagawin. Sa gitna ng kaguluhan at pag-aalala, isang bagay ang malinaw. Hindi kami susuko. Dumaan na kami ni Leila sa maraming hirap, ngunit kailanman ay hindi kami nagpatalo. Alam kong kailangan naming gumawa ng paraan upang ipaglaban ang aming lupa, ang aming tahanan. Ngunit paano? At sino ang lalaking iyon na tila may alam sa lahat ng nangyayari? Ang mga katanungang ito ay naglalaro sa aking isipan, habang si Lila ay mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Ang pagsubok na ito ay tila isang bagyo na nagbabanta sa aming katahimikan. Ngunit ang mga bagyo, kahit gaano kalakas, ay hindi nagtatagal. Alam kong darating ang panahon na lilipas din ito, ngunit hindi ko pa rin maiwasang mangamba. Nang magising ako kinabukasan, ramdam ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa aming maliit na kwarto. Tumayo ako at tinignan si kuya na mahimbing pa ring natutulog. Muli kong naalala ang usapan namin kagabi. Ang pangarap namin na makatapos ng pag-aaral para sa aming mga magulang na nagsikap mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Habang naglalakad ako papunta sa kusina, narinig ko ang tunog ng kaldero at mga pinggan. Si nanay, maaga na namang nagluto para sa agahan. Magandang umaga, Nay. Bati ko habang niyayakap siya mula sa likod. Magandang umaga, anak. Kumusta ang tulog mo?
Tanong niya habang patuloy na hinahalo ang sinangag. Okay naman po. Saan po si tatay? Tanong ko habang kumuha ng tasa ng mainit na tsokolate. Pumunta siya sa bayan para makipagkita sa kumpare niya. Maghahanap daw ng panibagong pagkakakitaan, sagot ni nanay. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Alam kong hindi madali ang buhay para sa aming pamilya. Minsan, nagkukulang ang kita ni tatay sa bukid, kaya't madalas na sinisikap ni nanay na magbenta ng mga kakanin sa palengke. Ako naman, sa tuwing walang pasok, tumutulong kay kuya sa paglalako ng gulay sa kalsada. Kahit pagod, hindi namin alintana dahil alam namin na ang bawat sentimo ay magdadala sa amin sa aming pangarap. Pagkatapos ng agahan, nagpaalam kami ni kuya kay nanay. Puntahan mo si Mang Thomas, baka kailangan niya ng tulong sa tindahan, bilin ni nanay kay kuya. Habang naglalakad kami patungo sa bayan, hindi ko maiwasang mangarap. Kuya, sa tingin mo ba makakapag-aral tayo sa Maynila balang araw? Tanong ko, punong-puno ng pag-asa. Oo naman, bunso. Basta't magsikap tayo at magpatuloy, makakamit natin yan, sagot ni kuya sabay, tapik sa balikat ko. Sa tindahan ni Mang Thomas, abala kami sa pagbibilang ng mga paninda. Si kuya, masipag na nag-aayos ng mga lata ng sardinas habang ako naman ay naglilista ng mga utang ng mga suki. Napansin ko ang isang matandang babae na papalapit sa amin. Hindi ko siya pamilyar, ngunit tila may kakaiba sa kanyang presensya. Magandang umaga mga iha, kayo ba ang mga anak ni Mang Ambo? Tanong ng matanda habang nakangiti. Opo, kami nga po. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Magalang kong sagot. Ako'y isang kaibigan ng inyong tatay. Nabalitaan ko ang sipag niyong magkapatid sa pagtulong sa inyong pamilya. Gusto kong makilala kayo, sabi niya habang pinagmamasdan kami. Nagpatuloy ang pag-uusap namin sa matanda na nagpakilala bilang Aling Rosa. Hindi nagtagal, napansin ko ang kakaibang kinang sa kanyang mata na tila may nais ipabatid sa amin. Ngunit bago pa man namin makuha ang buong kwento, nagpaalam siya at sinabing babalik siya kinabukasan. Habang pauwi kami, hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Aling Rosa. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit tila may misteryo sa kanyang mga mata? Kinabukasan bumalik si Aling Rosa. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang maliit na kahon na nakabalot sa makulay na tela. Ito'y isang regalo para sa inyong dalawang magkapatid, sabi niya habang inaabot ang kahon kay kuya. Pagbukas ni kuya sa kahon, bumungad sa amin ang isang lumang larawan ng aming mga magulang. Masaya, puno ng pag-asa at tila nasa isang lugar na hindi namin pamilyar. Kasama ng larawan ay isang sulat na hindi namin mabasa dahil sa lumang wikang nakasulat dito. Aling Rosa, ano po ang kahulugan ng lahat ng ito? Tanong ni kuya, bakas ang pagkalito sa kanyang mukha. Ngumiti si Aling Rosa, ngunit ang kasunod niyang sinabi ang siyang nagpaiyak sa aming magkapatid. Ang inyong mga magulang ay may lihim na pangarap. Isang pangarap na hindi nila natupad, ngunit nais nilang ipagpatuloy ninyo. Hindi ko alam kung paano tumigil ang aking luha. Parang isang misteryo ang bumalot sa aming buhay. Isang lihim na hindi namin lubos na naintindihan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam namin na ang pangarap na ito ang magiging gabay namin sa hinaharap. Habang naglalakad kami pa uwi, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ano kaya ang lihim na pangarap ng aming mga magulang? At paano namin ito matutupad? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpasya kaming magkapatid na alamin ang katotohanan. Ang lihim na pangarap na ito ang magbibigay sa amin ng direksyon. At sa kabila ng mga pagsubok, alam kong makakayanan namin. Ngunit ang tanong na naglalaro sa aking isipan, ano ang magiging kahihinatnan ng paglalakbay na ito? Kahit kailan ay hindi ko inaasahan na ang simpleng pangarap namin ni ate ay magiging ganito kahirap abutin.
Mula nang magdesisyon kaming tahakin ang landas na ito, araw-araw ay parang may bagong pagsubok na kailangang lampasan. Pero sa kabila ng lahat, hindi kami sumusuko. Naniniwala kami na ang bawat hakbang, gaano man ito kaliit, ay papalapit sa katuparan ng aming mga pangarap. Isang umaga, habang nagkakape kami ni ate sa maliit na kusina, napansin kong may kakaiba sa kanya. Parang may bumabagabag sa isip niya. Ate, may problema ba? Tanong ko habang inaabot ang tasa ng kape. Wala naman, sagot niya habang pilit nang ngumiti. Pero kilala ko siya. Alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. Alam mo, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Sabi ko. Alam kong hindi siya agad magsasalita, pero gusto kong iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Habang nagpatuloy ang araw, naisip ko ang mga hirap na pinagdaanan namin para makapagsimula ng maliit na negosyo. Nagsimula kami sa paglikha ng mga handmade crafts na binibenta online. Sa una, mahirap makakuha ng kliyente, pero sa sipag at tiyaga, unti-unti naming nakilala ang aming produkto. Ang bawat pagbenta ay parang tagumpay, isang hakbang patungo sa aming pangarap. Ngunit ang araw na ito ay may dala palang mas mabigat na pagsubok. Habang abala kami sa pag-aayos ng mga order, biglang tumunog ang cellphone ni ate. Isang tawag mula sa isang kliyente na tila hindi nasiyahan sa kanilang natanggap. Sa tingin ko, kailangan nating ayusin ito, sabi ni ate pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pag-aalala, isang bagay na bihira kong marinig mula sa kanya. Para sa amin, importante ang reputasyon at isang negatibong feedback ay maaaring makasira sa maingat naming binuong tiwala. Kaya't agad kaming nagpunta sa bahay ng kliyente. Ang biyahe ay puno ng katahimikan, bawat isa ay abala sa kanikanyang mga iniisip. Nang makarating kami, sinalubong kami ng kliyente na may bahagyang pagkadismaya sa kanyang mukha. Ipinakita niya ang produkto na tila may sira sa disenyo. Agad kaming humingi ng paumanhin at nangakong aayusin ito. Sa aming pag-uwi, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Alam ko na ang ganitong mga pangyayari ay bahagi ng proseso, pero hindi ko maiwasang mag-alala sa epekto nito sa aming negosyo. Kaya natin to, ate, sabi ko sa kanya habang nakatingin sa malayo. Basta magtulungan tayo. Nang gabing iyon, habang inaayos namin ang nasirang produkto, biglang nagsalita si ate. Alam mo, minsan naiisip ko kung tama ba ang desisyon nating ito. Sabi niya habang tumitingin sa akin. Pero sa tuwing nakikita kita, parang nagkakaroon ako ng lakas. Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon mula sa kanya. Mula sa simula, siya ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Siya ang naging lakas ko. At ngayong siya ang nangangailangan, alam kong kailangan kong maging matatag para sa aming dalawa. Alam mo ate, lahat ng ito ay bahagi ng paglalakbay natin. Hindi laging madali, pero sa bawat pagsubok na nalalampasan natin, mas lalo tayong tumatapang. Sagot ko habang nangumingiti. Nagpatuloy kami sa pag-aayos ng produkto hanggang sa maayos na namin ito. Nang sumunod na araw, bumalik kami sa bahay ng kliyente upang ibigay ang naayos na produkto. Sa kabila ng nangyari, hindi namin inaasahan ang kanyang naging reaksyon. Salamat sa mabilis ninyong aksyon, sabi niya habang nangumingiti. Ipinapakita nito kung gaano kayo kadedicated sa inyong ginagawa. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aming pandinig. Sa kabila ng pagkakamali, nagawa naming bumangon at ipakita ang aming dedikasyon. Isa itong maliit na tagumpay, pero sapat na upang magpatuloy sa laban. Sa aming pag-uwi, naramdaman ko ang bahagyang ginhawa sa aming dibdib. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang araw na iyon. Pagdating namin sa bahay, natagpuan namin ang isang liham na nakasuksok sa pintuan. Isang liham mula sa isang kilalang kumpanya na interesado sa aming mga produkto. Hindi ko maiwasang mapaluha sa tuwa habang binabasa ang liham. Ate, tingnan mo to, sabi ko puno ng excitement sa aking boses. Pero nang tingnan ko siya, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata.
May kailangan kang malaman, sabi niya habang inaabot sa akin ang isang papel. May isa pang offer pero hindi natin ito pwedeng tanggapin ng sabay. Ang twist na iyon ay hindi ko inaasahan. Dalawang oportunidad ang nasa harap namin pero kailangan naming mamili. Sa kabila ng tuwa, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin. Sa pagkakataong ito, ang simpleng pangarap namin ay naging mas komplikado. Ngunit alam ko kasama si ate, kaya naming lampasan ang kahit ano. Simula pa lamang ng araw ramdam ko na ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ako si Miguel, 16 na taong gulang at kasama ko ang aking nakababatang kapatid na si Clara na 13 anyos. Sa kabila ng aming murang edad, natutunan namin ni Clara na magtrabaho para sa aming mga pangarap. Hindi naging madali ang aming daan, subalit sa bawat hakbang, natutunan naming bumangon mula sa pagkakadapa. Sa araw na ito, nakatakda kaming makipagkita sa isang potensyal na mamumuhunan para sa aming maliit na negosyo sa paggawa ng mga eco-friendly na produkto. Napakalaking oportunidad nito para sa amin, kaya't hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Si Clara naman, tulad ng dati, ay puno ng kasiglahan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwing pinag-uusapan namin ang aming mga plano at pangarap. Siya ang nagsisilbing inspirasyon ko sa lahat ng ito. Nang makarating kami sa opisina ng mamumuhunan, sinalubong kami ng isang magalang na sekretarya. Inakay niya kami patungo sa isang silid na puno ng mga paintings at mga antik na gamit. Napansin ko ang isang malaking painting na nakasabit sa dingding, tila isang tanawin ng kabundukan na puno ng hamog. Naisip ko kung paano ang bawat hakbang namin ay parang pag-akyat sa bundok na iyon. Punong-puno ng mga pagsubok, ngunit nakakapagbigay rin ng pag-asa. Maya-maya ay lumabas ang mamumuhunan, si Ginang Morales. Siya ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang, mahusay manamit at may aura ng autoridad. Nagbigay siya ng matamis na ngiti at nagumpisa ang aming pag-uusap. Maganda ang daloy ng talakayan, ngunit sa gitna nito, biglang nagtanong si Ginang Morales ng isang bagay na ikinagulat ko. May nakuha akong balita tungkol sa inyong mga produkto. Aniya, kumusta na ang tungkol sa issue ng mga materyales na ginagamit ninyo? May mga ulat na hindi lahat ay eco-friendly. Napatigil ako sa pagsasalita. Hindi ko akalaing may ganitong balita na kumakalat. Agad kong tiningnan si Clara na halata rin ang pagkabigla. Ngunit bago pa man ako makapagpaliwanag, si Clara na ang sumagot. May konting hindi pagkakaintindihan tungkol diyan. Sabi niya, may isa kaming supplier na hindi sumunod sa aming mga pamantayan, ngunit agad naming itong inayos. Nakipag-ugnayan kami sa mga bagong supplier na mas maaasahan. Ang kanyang sagot ay puno ng kumpiyansa at katapatan. Ramdam ko ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang aming negosyo. Sa kabila ng kanyang batang edad, si Clara ay tila isang veterano sa larangan ng negosyo. Si Ginang Morales naman ay tila nabigyan ng sapat na kasiguraduhan at nagpatuloy ang aming pag-uusap. Pagkatapos ng aming pagpupulong, nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap si Ginang Morales ng mas masinsinan. Ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan noong siya'y nagsisimula pa lamang sa negosyo at kung paano siya nagpursigi sa kabila ng mga balakid. Ang kanyang mga kwento ay nagbigay sa amin ng inspirasyon at lakas. Ngunit bago kami tuluyang magpaalam, may huling tanong si Ginang Morales na tunay na nagbigay sa akin ng palaisipan. Miguel, Clara, wika niya, ano ang gagawin ninyo kung mabigo kayo sa inyong negosyo? Paano ninyo haharapin ang pagkatalo? Napaisip ako ng malalim. Maraming beses ko nang tinanong ang sarili ko ng kaparehong tanong, ngunit ngayon, tila mas mabigat ang dating nito. Ngayon ko naisip na ang pagkabigo ay hindi lamang isang posibilidad, kundi isang realidad na maaaring mangyari sa sinuman. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, narinig ko ang boses ni Clara. Miguel, sabi niya,
Kung mabigo man tayo, hindi iyon ang katapusan. Maaring simula lamang iyon ng isang bagong kwento, isang kwento ng mas magiting na pagbangon. Tumingin ako kay Clara at ang kanyang mga mata ay nagtatanong at nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Sa puntong iyon, naramdaman kong kahit ano pa ang mangyari, kahit ang pagkatalo, ay hindi hadlang kundi isang hakbang lamang sa mas malaking paglalakbay. Habang pauwi kami, hindi ko maiwasang isipin ang mga tanong ni Ginang Morales. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagdagsa ng mga katanungan sa aking isipan. Ngunit sa kabila nito, hawak ko sa aking puso ang mga salita ni Clara, na ang pagkabigo ay simula lamang ng isang bagong kwento. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isa pang tanong na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit may ganitong balita tungkol sa amin? Sino ang nasa likod ng mga ulat na iyon? Habang papalapit kami sa aming tahanan, naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Sa susunod na araw, kailangan kong tuklasin ang katotohanan. Sino nga ba ang nais na magdulot ng kapahamakan sa aming pangarap? Sa pagdilim ng kalangitan, alam kong hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. Sa halip, nagsisimula pa lamang ang tunay na hamon. Simula nang magdesisyon kaming magkapatid na harapin ang mga hamon at pangarap namin, hindi naging madali ang daan. Ako si Lila, 16 na taong gulang, at ang kapatid kong si June ay 14. Sa kabila ng aming murang edad, alam namin na marami kaming kailangang patunayan sa sarili, sa pamilya at sa mundo. Simula ng pagkabata, palaging sinasabi ng mga magulang namin na ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Ngunit dahil sa nagdaang krisis sa aming bayan, napilitan silang magtrabaho ng doble para lamang maitawid ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya't nangako kami ni June na hindi namin sila bibiguin. Nangako kami na gagawin namin ang lahat para makamit ang aming mga pangarap. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa ilalim ng mga bituin sa likod bahay, sinabi ni June, "Ate, minsan iniisip ko kung paano kung hindi natin maabot ang mga pangarap natin. Paano kung kahit anong pagsusumikap natin, hindi pa rin sapat?" Napaisip ako sa tanong ni June. Alam mo, June, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Maraming tao ang natatakot magkamali, pero sabi ng lola, ang mga pagkakamali raw ang magtuturo sa atin ng tamang landas. Nagpatuloy kami sa aming mga gawain, magkasamang nagbebenta ng gulay tuwing Sabado sa palengke at nag-aaral sa bahay tuwing gabi. Ang mga simpleng bagay na ito ang nagbibigay sa amin ng lakas. Sa kabila ng pagod, ang bawat ngiti ng aming mga customer, ang bawat pag-unawa sa bagong aralin ay nagbigay sa amin ng kasiyahan. Alam namin na ang mga maliliit na tagumpay na ito ay bahagi ng mas malaking pangarap. Isang araw, habang abala kami sa pagtitinda, lumapit si Mang Lito, ang matandang tindero sa palengke. Lila, June, gusto ko kayong tulungan. Alam kong masipag kayo at may kilala akong tao na hinahanap ang mga katulad ninyo. Nagulat kami ni June sa sinabi niya. Sino po ang hinahanap kami? Tanong ni June. Isang negosyante na mula sa Maynila. Nagpapatakbo siya ng programa para sa mga kabataan na gustong matuto ng negosyo. Nais niyang makilala kayo, paliwanag ni Mang Lito. Hindi namin alam kung ano ang iisipin. Sa isang banda, excited kami sa oportunidad. Sa kabilang banda, may kaba sa puso namin. Ano ang maaaring mangyari sa amin sa Maynila? Paano kung hindi namin magustuhan ang buhay doon? Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, nagdesisyon kaming subukan. Alam namin na ang oportunidad na ito ay maaaring maging susi para sa mas magandang kinabukasan. June, subukan natin. Kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman, sabi ko sa kapatid ko. Sumang-ayon si June at dali-dali kaming nagpaalam sa aming mga magulang. Bagaman may halong takot, sinuportahan nila ang aming desisyon. Lila, June, palaging tandaan, anuman ang mangyari, nandito kami para sa inyo.
sabi ni nanay habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan, bumiyahe kami patungong Maynila. Habang nasa bus, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga posibleng mangyari. Ano kaya ang kahihitnan ng paglalakbay namin? Sa kabila ng aming kaba, naramdaman ko ang excitement sa posibilidad na makilala ang negosyante at matutunan ang mga bagong kaalaman. Pagdating namin sa Maynila, sinalubong kami ng isang matandang lalaki na nakasuit. Ako si Mr. Roberto, ang nagtatag ng programa para sa mga kabataan tulad ninyo. Pakilala niya. Marami kayong matutunan dito at umaasa akong magiging bahagi kayo ng aming pamilya. Habang sinasamahan kami ni Mr. Roberto sa opisina, naramdaman kong may kakaiba sa hangin. Parang may isang bagay na magbabago sa buhay namin. Ngunit ang hindi namin inaasahan ay ang pahayag ni Mr. Roberto. Lila, June, gusto ko kayong makilala, hindi lamang para sa programa. Ako ay may lihim na nais ipaalam sa inyo. Nagkatinginan kami ni June, nagtataka at medyo kinakabahan. Ano kaya ang lihim na ito? Ang inyong lolo na hindi ninyo pa nakikilala ay ang matalik kong kaibigan. Matagal na niyang hinahanap kayo at nais niyang matulungan kayo sa inyong mga pangarap. Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi ni Mr. Roberto. Hindi ko alam kung paano haharapin ang balitang iyon. Ang lolo namin, na akala namin ay wala na, ay buhay pala at nais kaming tulungan. Nagpatuloy si Mr. Roberto. Nais niyang makilala kayo at siya ang nagbigay ng pondo para sa programang ito. Napatingin ako kay June. Pareho kaming hindi makapaniwala. Paano namin haharapin ang biglaang pagbabagong ito? Sa kabila ng aming pagkalito, alam namin na ito ang simula ng isang bagong paglalakbay na puno ng pag-asa at posibilidad. Hindi namin alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit alam namin na hindi kami nag-iisa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, narito ang liwanag na magbibigay daan sa amin patungo sa aming mga pangarap. Ngunit sa anong halaga? Ano ang magiging papel ng aming lolo sa aming buhay? Ito ang tanong na patuloy na bumabagabag sa amin habang sinisimulan namin ang bagong kabanata ng aming paglalakbay. Sa mga nakalipas na buwan, ako at ang aking kapatid na si Ana ay patuloy na nagsusumikap para sa aming mga pangarap. Hindi namin inaasahan na ang landas na tinahak namin ay magiging kasing hirap ng pag-akyat sa bundok. Ngunit bawat hakbang ay nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy. Mula sa simpleng pangarap na makapag-aral sa isang prestihiyosong universidad, ngayon ay mas malinaw na sa amin kung gaano kahalaga ang pagtutulungan at determinasyon. Sa araw-araw na pagpasok sa paaralan, may mga pagkakataon na tinutukso kami ng mga pangarap na tila abot kamay, na ngunit biglang lumalayo. Ang mga pagsusulit, takdang aralin, at iba pang pagsubok ay nagiging bahagi ng aming pang-araw-araw na pamumuhay. Subalit, sa tuwing kami ay nadarapa, palagi kaming bumabangon at sinusuportahan ang isa't isa. Isang umaga, habang naglalakad kami patungo sa paaralan, biglang tumigil si Ana at tinanong ako, "Kuya, sa tingin mo ba makakamit natin ang mga pangarap natin?" Sa kabila ng pagdududa sa kanyang tinig, nakikita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. "Oo, Ana," sagot ko. "Basta't magkasama tayo, walang imposible." Sa paaralan, palaging abala si Ana sa kanyang mga proyekto sa sining. Ako naman ay patuloy na nag-aaral sa aking mga paboritong asignatura sa agham at matematika. Ang aming mga guro ay hindi lamang nagbibigay sa amin ng kaalaman, kundi pati na rin ng inspirasyon na patuloy na magsikap. Sila ang nagbigay sa amin ng tiwala na kaya namin. Sa tuwing may mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, palagi nilang sinasabi, "Huwag kayong susuko. Ang mga pangarap ay natutupad sa mga taong hindi sumusuko." Pagkaraan ng ilang buwan, kami ay nabigyan ng pagkakataon na lumahok sa isang lokal na paligsahan sa agham at sining. Ito ang aming unang
pagkakataon na maipakita sa iba ang mga bagay na natutunan namin at ang mga talento na aming pinagyaman. Hindi namin alam kung ano ang magiging resulta, ngunit ang mahalaga ay maipakita namin ang aming kakayahan. Dumating ang araw ng paligsahan. Sa likod ng entablado, habang naghahanda si Ana sa kanyang presentasyon sa sining, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ngunit nang makita ko siya, kitang-kita ko ang kanyang dedikasyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Kaya mo yan, Ana," bulong ko sa kanya. "Salamat, kuya," sagot niya, sabay ngiti na puno ng kumpiyansa. Nagsimula na ang paligsahan. Si Ana ay nagpakita ng kanyang likhang sining na puno ng damdamin at kahulugan. Ang mga manonood ay namangha sa kanyang talento. Ako naman ay ipinakita ang aking proyekto sa agham na ginugol ko ng maraming oras. Nakita ko ang mga ngiti ng aming mga guro at mga magulang habang kami ay nagpepresenta. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, sila ang aming inspirasyon. Matapos ang paligsahan, kami ay naghintay para sa resulta. Hindi namin alam kung ano ang magiging hatol, ngunit alam namin na ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Habang nag-uusap kami ni Ana, bigla niyang sinabi, "Ano man ang mangyari, kuya, masaya ako na nandito ka sa tabi ko." Napangiti ako at niyakap siya ng mahigpit. Sa wakas, ang mga hurado ay nag-anunsyo ng mga nanalo. Nang tawagin ang aming mga pangalan, hindi kami makapaniwala. Kami ay parehong nanalo sa aming mga kategorya. Sa kabila ng hirap, sa wakas, kami ay nakatayo sa entablado. Hawak ang mga tropeyo. Ang aming mga pangarap ay unti-unting nagkakaroon ng katuparan. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, may isang hindi inaasahang balita. Lumapit sa amin ang isa sa mga hurado, isang kilalang pintor, at inalok si Ana ng pagkakataong mag-aral sa ibang bansa para sa sining. Napatigil kami. Ang alok ay isang malaking hakbang para sa kanya, ngunit ito rin ay nangangahulugang magkakalayo kami. Sa gitna ng saya, may halong lungkot sa aming mga mata. Ito ang twist na hindi namin inaasahan. Paano kung magkalayo kami? Paano kung kailangan niyang umalis upang ituloy ang kanyang pangarap? Habang nakatingin kami sa isa't isa, alam namin na sa likod ng tagumpay na ito ay may bagong pagsubok na kailangan naming harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang tiyak. Kahit saan man kami dalhin ng aming mga pangarap, ang aming pagkakaibigan at suporta para sa isa't isa ay hindi magbabago. Sa dulo ng araw, kami ay dalawang magkapatid na natutong magtrabaho hindi lamang para sa aming mga pangarap, kundi para sa isa't isa. Mula sa ating munting tahanan sa gitna ng palayan, kitang-kita ang pag-usbong ng araw sa silangan. Parang simbolo ito ng pag-asa na dahan-dahan naming tinatamo ni Kuya Arnel. Sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy kaming nangangarap. Sa araw na ito, isang panibagong pagsubok ang naghihintay sa aming dalawa. Alam mo, Kenji, hindi ko akalaing darating tayo sa puntong ito. Sambit ni Kuya habang naglalakad kami patungo sa bayan. May karga siyang sako ng bigas na aming ibebenta sa palengke. Dati, pangarap lang natin ang makapag-aral sa Maynila. Ngayon, malapit na tayong makamit iyon. Ngumiti ako sa kanya, hawak ang kapirasong papel na naglalaman ng listahan ng mga dapat bilhin para sa negosyo ng nanay. Ang maliit na sari-sari store ang nagsilbing pangunahing pinagkukunan ng aming panggastos sa araw-araw. Oo, kuya, pero kailangan pa nating pag-igihan. Mahirap ang buhay sa Maynila, sabi ni tatay. Habang naglalakad kami sa makipot na daan, hindi ko maiwasang maalala ang mga araw na halos wala kaming makain. Nagtrabaho si kuya bilang kargador sa palengke at ako naman ay naging tagapulot ng mga plastik na bote. Sa kabila ng mga hamon, hindi kami nawala ng pag-asa. Pagdating sa palengke, nagkahiwalay kami ng landas. Si kuya ay nagpunta sa pwesto ni Aling Nena upang ibenta ang bigas habang ako naman ay bumili ng mga kailangan sa tindahan.
Naging abala ako sa paghahanap ng mga murang paninda nang bigla akong makaramdam ng kakaiba. Parang may mga matang nakamasid sa akin. Tumigil ako sandali at lumingalinga, ngunit wala akong nakitang kakaiba. Binaliwala ko ito at patuloy na namili. Pagbalik sa puwesto ni Kuya, napansin kong nakakunot ang kanyang noo. Kuya, bakit parang balisa ka? May kakaibang nangyari, Kenji, sagot niya, bitbit ang isang maliit na sobre. Habang nagbibilang ako ng kita, may lumapit sa akin na lalaki. Iniabot niya ito at sinabing huwag daw nating buksan hanggat hindi tayo nakauwi. Napatingin ako sa sobre, kinabahan ngunit nag-usisa. Ano kaya ang laman niyan, kuya? Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero may kakaiba sa lalaki. Parang may mensahe siyang gustong iparating. Nagpasya kaming umuwi agad upang buksan ang misteryosong sobre. Habang naglalakad, hindi namin maiwasang magtanong sa isa't isa kung ano ang maaaring laman nito. Sa wakas, narating namin ang bahay. Sa gitna ng sala, maingat na binuksan ni Kuya ang sobre. Sa loob nito ay may kapirasong papel na may nakasulat na mensahe. Kung nais niyong makamit ang inyong pangarap, kailangan niyong pumunta sa lumang bodega sa labas ng bayan. May naghihintay sa inyo. Pareho kaming nagkatinginan ni Kuya, halatang nag-aalala. Ano sa palagay mo, Kenji? Pupunta ba tayo? Hindi ko alam, Kuya. Parang delikado, pero baka ito na ang pagkakataon para sa atin. Pinili naming sundin ang mensahe. Kinabukasan, maaga kaming umalis habang madilim pa. Naglakad kami patungo sa lumang bodega, hawak ang kaba sa aming dibdib. Ang lugar ay tila ba iniwan na ng panahon, mga sirang dingding at kalawanging bakal ang bumungad sa amin nang pumasok kami. Sa gitna ng bodega may isang lalaking nakatayo. Siya rin ang lalaking nagbigay ng sobre kay Kuya. Magandang umaga sa inyo, Kenji at Arnel, bati niya sa amin. Ako si Mang Ramon. Alam kong may pangarap kayong makapag-aral sa Maynila. Nagulat kami sa kanyang alam. Paano mo nalaman ang tungkol sa amin? Tanong ko. Ngumiti si Mang Ramon, bakas sa kanyang mukha ang kabutihan. Matagal ko nang sinusubaybayan ang inyong pagsisikap. May alok ako sa inyo. Nagpalitan kami ng tingin ni Kuya, puno ng pag-asa at pag-aalala. Ano pong alok, Mang Ramon? May kakilala akong may scholarship program sa Maynila. Kailangan ko lang ng 2 kabataang masipag at may pangarap. Sa tingin ko, kayo ang hinahanap ko. Hindi kami makapaniwala sa narinig. Ito na ba ang katuparan ng aming pangarap? Ngunit bago pa kami makapagsalita, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog mula sa labas. Isang grupo ng mga taong hindi pamilyar sa amin ang papalapit. Mang Ramon, kailangan mo nang umalis, sigaw ng isa sa kanila. May mga taong sumusunod sa iyo. Sa gitna ng kaguluhan, hindi namin alam ang susunod na mangyayari. Sa isang iglap, hinila kami ni Mang Ramon sa labas ng bodega. Walang oras para magpaliwanag, kailangan nating tumakbo. Sigaw niya habang patuloy kaming umaalis. Sa likod ng aming pagtakbo, naroon ang banta ng panganib. Sa kabila ng aming pangarap, hindi namin inaasahan ang ganitong pagsubok. Habang papalayo, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na motibo ni Mang Ramon? Sa aming munting tahanan, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, nagtipon-tipon kaming magkapatid sa mesa. Ang hapagkainan ay puno ng simpleng pagkain, kanin, ilang pirasong isda, at gulay na tanim ni ate sa likod bahay. Sa mga ganitong pagkakataon, nararamdaman kong ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa init ng pagmamahalan sa pamilya. Si ate ang palaging nangunguna sa usapan. Alam mo, kuya, natutuwa akong makita kang masigasig sa trabaho, aniya habang naglalagay ng kanin sa kanyang plato. Hindi ko akalaing magagawa mo ang lahat ng ito para sa pangarap mo.
Ngumiti ako, ngunit sa kabila ng aking ngiti ay ang pagod na dulot ng maghapong pagtatrabaho. Ate, minsan iniisip ko kung paano ba natin maabot ang mga pangarap natin. Sabi ko, parang ang layo pa ng dapat lakbayin. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa. Kuya, walang pangarap na hindi kayang abutin ng taong determinado. Tandaan mo, simula pa lang ito. Hindi tayo magpapatalo sa hirap. Napaisip ako, sa dami ng pagsubok na dinaanan namin, mula sa kakulangan ng pera hanggang sa mga paghamon sa eskwela, tila ba ang mga ito'y naging bahagi ng paglalakbay namin. Ang mga pangarap namin, maging isang guro, si ate, at maging isang inhinyero, ako, ay tila malapit ng matupad. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga plano, ay may isang bagay na hindi ko maamin kay ate. Isang lihim na bumabagabag sa akin. Sa trabaho kong part-time sa isang construction site, may narinig akong usapan na ikinabahala ko. Ang kumpanya pala ay may balak na magtanggal ng tao dahil sa krisis sa ekonomiya. Isa ako sa mga bagong empleyado at posibleng ako ang unang maapektuhan. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay ate. Siya ang lakas ko, ang inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano ko pa matutulungan si ate sa mga gastusin sa bahay at sa kanyang pag-aaral? Habang nag-uusap kami, biglang may kumatok sa pintuan. Si nanay, na halos hindi na nakakalakad dahil sa sakit na rayuma, ang unang pumansin. Sino kaya iyon? Tanong niya habang pilit na bumangon mula sa kanyang upuan. Tumayo ako upang buksan ang pintuan. Sa aking pagkabigla, si Mang Enrique pala, ang supervisor ko sa construction site, ang nasa labas. Magandang gabi, Mang Enrique. Bati ko, pilit na pinipigil ang kaba sa aking dibdib. Magandang gabi rin, iho. Pasensya na kung naabala kita, wika niya. May mahalaga akong sasabihin. Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumalot sa paligid. Pumasok siya sa bahay at umupo sa bakanting upuan sa mesa. Lahat kami nagkatinginan, nag-aabang sa sasabihin niya. Ihinyero, may balita ako para sa'yo. Panimula ni Mang Enrique. Ang kumpanya ay nagdesisyon na magbawas ng empleyado, pero hindi ikaw ang matatanggal. Napabuntong hininga ako sa ginhawa habang si ate ay ngumiti ng malapad. Ngunit may kasunod pa pala ang balita ni Mang Enrique. Ngunit may isang kondisyon, dagdag niya. Ikaw ay lilipat sa ibang proyekto, hindi dito sa bayan kundi sa Maynila. Malayo, ngunit mas maganda ang sweldo at oportunidad. Hindi ko alam ang isasagot. Ang Maynila ay isang malaking pagbabago, isang malaking hakbang sa aming buhay. Paano ko iiwan si ate at si nanay? Paano ako magpapatuloy sa aking pag-aaral kung nasa malayo ako? Sa kabila ng saya ng magandang balita, alam kong may malaking desisyon akong kailangang gawin. Tumingin ako kay ate na nagbigay sa akin ng isang kumpiyansang ngiti. Kuya, kaya mo yan. Kasama mo kami sa lahat ng desisyon mo. Habang ang gabi ay nagpatuloy, alam kong ang paglipat sa Maynila ay isang malaking hamon. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin doon, ngunit nararamdaman kong ito ang susi para sa mas magandang kinabukasan para sa aming pamilya. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang pagpitik ng orasan. Tila ba ang bawat segundo ay nagdadala ng panibagong pagbabago. Sa loob-loob ko, alam kong may lihim akong dapat pag-isipan. Ang desisyon na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa aming lahat. At sa huling sandali, habang kami nag-uusap sa mesa, biglang tumunog ang telepono. Isang tawag mula sa Maynila, isang tawag na maaaring magbago sa lahat. Ano kaya ang naghihintay sa kabilang linya? Sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa amin ni Ate Lina, hindi kami nawala ng pag-asa. Pinalakas namin ang aming loob at patuloy na bumangon sa bawat pagkakadapa. Ang pangarap namin ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para rin sa aming pamilya.
Ang pangarap na iyon ang nagsilbing gabay namin sa bawat hakbang na aming tinatahak. Isang umaga, habang kami nag-aalmusal, biglang nagring ang telepono. Nagkatinginan kami ni Ate Lina, kapwa kinabahan at nasasabik. Sino kaya ang tumatawag sa ganitong oras? Agad kong sinagot ang tawag at ang boses na narinig ko ay hindi ko inaasahan. Magandang umaga, Alex. Si Mr. Ramirez ito, mula sa kumpanya ng mga pangarap niyo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Si Mr. Ramirez ang may-ari ng kumpanya kung saan kami nag-a-apply ni Ate Lina para sa internship. Matagal na naming hinahangad na makapasok doon, ngunit palaging may hadlang sa bawat pagtatangka. Magandang umaga po, Mr. Ramirez. Sagot ko, pilit na pinipigil ang pag-aalala na bumabalot sa aking dibdib. Ano po ang maitutulong namin sa inyo? Narinig ko ang paghinga ni Mr. Ramirez sa kabilang linya bago siya nagsalita. Napansin namin ang tiyaga ninyong magkapatid. Ipinagmamalaki ko kayong dalawa dahil sa ipinakita ninyong determinasyon. Gusto kong imbitahan kayo para sa isang espesyal na programa dito sa kumpanya. Hindi agad ako nakapag-react, para bang tumigil ang oras sa paligid ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Ate Lina ang magandang balita. Nakatingin siya sa akin, puno ng pag-asam sa kanyang mga mata. Nang bumalik ang boses ko, nagawa kong sabihin, "Talaga po, Mr. Ramirez, salamat po ng marami." Matapos ang tawag, agad kong ibinahagi kay Ate Lina ang balita. Nagtatalong kami sa tuwa, hindi makapaniwala sa swerteng dumating. Parang biglang gumaan ang lahat ng pagod at hirap na dinanas namin. Sinikap naming ayusin ang aming sarili para sa meeting na itinakda ni Mr. Ramirez kinabukasan. Araw ng meeting, maaga kaming bumangon upang makapaghanda. Sa loob ng bus, hawak ko ang kamay ni Ate Lina. Pareho kaming kinakabahan, ngunit puno ng pag-asa. Ang pagkakataong ito ay maaaring maging simula ng katuparan ng aming mga pangarap. Pagdating namin sa kumpanya, agad kaming sinalubong ni Mr. Ramirez. "Maligayang pagdating, Alex at Lina, halina't pumasok kayo sa opisina." Ang kanyang ngiti ay tila nakakapawi ng aming kaba. Sa loob ng kanyang opisina, ibinahagi niya ang plano para sa programa. Ang programa ay dinisenyo upang tulungan ang mga kabataan na tulad ninyo na may pangarap, ngunit kulang sa pagkakataon. Ito'y pagsasanay at pagtuturo sa loob ng 6 na buwan. Sa pagtatapos ng programa, magiging bahagi kayo ng aming kumpanya bilang mga regular na empleyado. Hindi ko maiwasang mapaluha sa saya. Parang unti-unti nang nagiging totoo ang aming mga pangarap. Nang makalabas kami sa opisina ni Mr. Ramirez, niyakap ko si Ate Lina ng mahigpit. "Ate, kaya natin ito para kay nanay at tatay." Sumang-ayon si Ate Lina, kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sa mga susunod na buwan, sinikap naming makibagay at matuto sa lahat ng itinuturo sa amin. Minsan ay nahihirapan kami, ngunit hindi kami sumusuko. Buong pusong tinanggap namin ang bawat hamon. Ngunit isang gabi, habang kami pauwi, may isang hindi inaasahang pangyayari. Habang naglalakad kami sa madilim na kalsada, narinig namin ang pagtili ng isang babae mula sa isang eskinita. Agad kaming tumakbo papunta doon at nakita ang isang sitwasyon na hindi namin inaasahan. Isang matandang babae ang hinahablot ang kanyang bag ng 2 lalaki. Hindi na kami nag-isip pa. Agad kaming sumugod upang tulungan siya. Sa gitna ng kaguluhan, hindi namin napansin ang panganib. Nang mapigilan namin ang mga lalaki, bigla na lamang may naramdaman akong malamig na bagay sa aking tagiliran. Napatigil ako at napanganga sa sakit. Sa isang iglap, bumagsak ako sa lupa. Narinig ko ang pagtili ni Ate Lina at ang pagmamadali niyang lapitan ako. Nakita ko ang takot sa kanyang mukha habang hawak niya ang aking kamay. "Alex, hindi Alex, huwag mong isuko," sigaw niya. Hanggang sa unti-unti akong nawalan ng malay, hindi ko maiwasang isipin kung paano ito mangyayari sa amin. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap,
Kami ba ay susuko na lamang sa ganitong pangyayari? Nasa gilid ng kamatayan, pakiramdam ko ay may bumabalot na kadiliman sa paligid. Ngunit naririnig ko pa rin ang boses ni Ate Lina, ang kanyang pag-iyak at ang kanyang dasal. Sa kabila ng lahat, alam ko na hindi pa ito ang katapusan. Ngunit paano ko maiaahon ang sarili ko mula sa sitwasyong ito? Nag-iwan ang pangyayaring iyon ng isang katanungan sa aking isipan. Hanggang saan ang kaya kong tiisin para sa aming mga pangarap? Mula nang magpasya kaming magtrabaho para sa aming mga pangarap, bumilis ang takbo ng aming mga buhay. Ako si Lila, ang nakatatandang kapatid, habang si Benji ang aking nakababatang kapatid. Sa aming paglalakbay, natutunan namin ang halaga ng bawat pagod at pawis na aming isinakripisyo. Sa kabila ng mga pagsubok, kami naging mas matatag at mas determinado. Isang umaga, habang kami nag-aalmusal sa aming maliit na kusina, nag-usap kami ni Benji tungkol sa mga plano namin para sa susunod na mga linggo. Natutunan na naming magtanong sa isa't isa upang hindi magkulang ang suporta sa bawat hakbang na aming gagawin. Ang pagtutulungan naming magkapatid ay siyang naging sandigan namin sa pag-abot ng aming mga pangarap. Alam mo, Ate Lila, sabi ni Benji habang nilulunok ang huling piraso ng pandesal. Nauunawaan ko na ngayon kung bakit mahalaga ang magtrabaho para sa mga pangarap. Ang saya pala kapag may natutupad ka sa sarili mong sikap. Ngumiti ako sa kanya, proud sa mga pag-unlad na kanyang nakamit. Oo, Benji, hindi lang ito tungkol sa tagumpay, kundi sa paglalakbay na pinagdaraanan natin. Ang bawat aral na natutunan ay kayamanan na hindi mananakaw sa atin. Pagkatapos ng almusal, nagtungo kami sa palengke upang tumulong sa tindahan ni Mang Rigor. Isa ito sa aming mga part-time na trabaho na nagbigay sa amin ng karanasan sa pakikipagkapwa-tao. Sa bawat pagtulong namin sa tindahan, napapalapit kami kay Mang Rigor at sa kanyang pamilya. Naging bahagi na sila ng aming buhay at sa kanila rin kami natutong mangarap ng mas mataas. Habang inaayos ko ang mga prutas sa estante, napansin ko ang kaunting lungkot sa mga mata ni Benji. Benji, may problema ba? Tanong ko nag-aalala sa kanya. Medyo ate, iniisip ko lang kung sapat na ba ang ginagawa natin para sa ating mga pangarap. Parang may kulang pa, sagot niya, tila nagdududa. Hindi ko masabi sa kanya na nararamdaman ko rin iyon. Parang may piraso ng puzzle na hindi namin mahanap. Ngunit ayokong magpaapekto sa duda. Sa halip, pinili kong palakasin ang loob niya. Benji, hindi mo kailangang magmadali. Isa-isahin mo lang ang mga hakbang na kailangan mong gawin. Ang mahalaga, huwag kang susuko. Napatango siya sa aking sinabi. Alam ko na sa kanyang puso, may natutunan siyang mahalaga. Pinili kong iwanan siya sa kanyang mga iniisip at nagtungo ako sa likuran ng tindahan upang kumuha ng karagdagang gulay. Habang nag-aayos ako, biglang may narinig akong ingay mula sa kalsada. Isang grupo ng mga kabataan ang nag-aaway sa gitna ng daan at isa sa kanila ay mukhang may matinding galit. Lumapit ako upang tingnan kung ano ang nangyayari at doon ko nakita ang isa sa aming mga kaibigan, si Carlo, na nasangkot sa gulo. Carlo, ano ang nangyayari? Tanong ko, nag-aalala sa kaibigan. Tumakbo siya palayo mula sa grupo at lumapit sa akin. Lila, hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Basta't nagkainitan na lang kami at ayaw na nilang makinig sa paliwanag ko. Sa kabila ng takot na nadarama, naisip ko ang tamang gawin. Carlo, kailangan mong humingi ng tulong kay Mang Rigor. Alam niya kung paano makipag-usap sa kanila. Tumango si Carlo at kami sabay na lumapit kay Mang Rigor. Ipinaliwanag namin ang sitwasyon at sa tulong ng kanyang karanasan at pasensya, unti-unting naayos ang gulo. Unti-unti ring umalis ang mga kabataang nag-aaway na para bang walang nangyari. Ngunit sa likod ng aking isip, may bumabagabag sa akin. Sino ang nagpasimula ng gulo?
Hindi ito ang unang beses na may kaguluhang naganap sa aming lugar. Napaisip ako kung may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito. Habang pauwi kami ni Benji, hindi ko maiwasang pag-isipan ang mga pangyayari. Ako'y nag-aalala para sa kaligtasan ng aming pamilya at mga kaibigan. Kinailangan kong malaman ang punot dulo ng mga gulo sa aming paligid. Benji, naisip mo ba kung bakit nagkakagulo ang mga kabataan sa atin? Tanong ko sa kanya habang kami naglalakad pa uwi. Iniisip ko rin iyan, ate. Parang may naguudyok sa kanila na mag-away. Pero sino? Sagot niya na tila naguguluhan din. Pagdating namin sa bahay, napagdesisyonan kong magtanong-tanong sa mga kapitbahay sa susunod na araw. Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi na kami pwedeng magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Ngunit bago kami makapagplano, nakatanggap kami ng isang hindi inaasahang tawag mula sa aming kaibigan. Napaangat ang aking puso sa kaba habang nakikinig sa kanyang mensahe. Lila, Benji, may kailangan kayong malaman. May taong nasa likod ng lahat ng kaguluhan sa lugar natin. Hindi kayo ligtas. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Sino ang taong ito? Ano ang dahilan ng kanyang mga ginagawa? Sa kabila ng aming pangarap, may bagong pagsubok na kailangan naming harapin. Napagtanto ko na ang aming laban ay hindi lamang para sa aming mga pangarap, kundi para sa kaligtasan ng aming komunidad. Sa puntong iyon, alam ko na hindi kami pwedeng umiwas. Kailangang malaman namin ang katotohanan, kahit pa ito'y magdulot ng panganib sa aming buhay. Sa kabila ng takot, kami nagdesisyon. Hindi kami susuko. Kung paano namin haharapin ang bagong hamon na ito, iyon ang tanong na kailangan naming sagutin.